Higit pa sa magkaibigan, isang pamilyang pinagbuklod ng pagmamahalan. Pangalan ko'y laging kasama sa lakay, abutin natin ang ating tagumpay. Podcast o podcast, ligaya at inspirasyon sa bawat kwento at tawa, pagkakaibigan ng pundasyon. Podcast o podcast, sa bawat hamon ng buhay ay mas lumalakas, ang kagalaman natin ay magwawakas. Yun. Teleport na naman tayo. New place Paiba-iba na nangyayari. Hindi, marami tayong studio. Ay, grabe. Big time na talaga si Ano Justin. tayo high-end. Saan kaya tayo may invite next? Oo nga. Ay, oo nga. Saan pa ba kami invite next? Kasi last time sa ano tayo sa hotel. Hotel. And then last time sa Canada. Oo. Mga Kasi Pilipino. Canada po. Yung Canada nagpunta dito. Tayo pumunta dun. Tayo. Ano nga ba? Sorry. Oo nga pala. Jet lag. Jet lag. Napaituan ako ng jet lag. Napaituan ako ng jet lag. Kahit jet lag pa, makakapag-podcast tayo, no? Oo. Kahit busy sa work. Kaya, Di ba? Pero maganda tong lugar natin ngayon, no? Oo, maganda. Maganda. It's chill. Chill place. Outdoor, first time. Outdoor. Oo nga, first Outdoor. Nakapag-outdoor na ba? Hindi. Ay, meron. Isa. Sa Manzara. Sa Oo, Bohol. nga Sa pala. Bohol, outdoor din yun. Second pala, Manzara, diba? Second na to. Second outdoor. So, dadalas daw ba yung outdoor o? Depende sa may-ari nung pinag-outdooran natin ngayon. Hindi, pwede naman sa iba't ibang outdoor eh. Pwede naman sa iba. Oo. Kasi baka mawalan tayo ng kita yan kung kuklose natin lagi. Hindi, nire-rentahan na naman. Nag-podcast na lang. Hindi, ang importante, nagpa-podcast kahit saan naman. Kahit saan. Kung may invite nila, kunya, doon tayo mag-shoot sa kanila, di ba? Pwede rin. Parang sa Manzara before, doon tayo nag-shoot, di ba? Na-invite tayo ni Mr. Jason Chua. Na hindi na bumalik dito. Na lagi hindi na bumalik sa podcast. Ano ba nangyayari? Bakit naging tatlo na? Last time, 4 tayo Ano nangyari? Dumagdag yung mayaman sa kabilang lugar. Si Jason, dumonda. Tayo na lang naiwan. Hindi, pati last week, 4 tayo. Ba't naging 3 na lang? Hindi, yung isa lumipad ulit eh. Ang Canada. Bumalik. Ba't di tayo nakasunod? Walang budget. Different na lang. Pero yun. Last time, Ha? gusto ko yung naging topic natin Oo last nga, time. yun ni nga. Kuya. Sasabihin ko pa lang ngayon. Sa kapatid ni Good topic. Kapatid ni... Kuya Robbie. Oo. Pero totoo nga, kasi nabasa ko yung mga comments parang same daw sila magsalita ni Brenda. Parang same sila ng... Tapos may nabasa Tapos doon pa ko ako. napansin na. May Hindi ko... Ano pa yun? Ano pa siguro naman magkamukha daw. Magkapatid? Oo, magkapatid. Oo. Ako wala ko nabasa. Wala ka nabasa. nabasa. Hindi kasi busy kayo eh. Busy person. Napaghalata na naman. Sino mga... Walang ginagawa. Tingin ko dalawa tayo babagsak dito kasi Isa nagiging busy na Isa yun. nagiging busy si third. Pero may tanong ako, kung gagawin mo ba ito mag-isa, willing ka? Hindi, minimum dalawa tayo. Mahirap yun. Mahirap yun pag ako lang mag-isa. Mahirap yun para ako. Down to Kaya, one. ito topic ko ngayon, ganun. Mahirap yun. Hindi, nagla-live ka na naman eh. Oo. Kaya mo na yan. Live yun. Iba yung live sa podcast eh. Iba. Hindi, pero pag nangyari yung dalawa, Allen, alam mo na. Nanganganib na. Nanganganib na guys. Si third una eh. Si third una. Busy, naging busy. Oo. Si Gab, naging Gab. busy. Si Jason sumunod na naging busy. Lahat na yaman. Lahat yumaman. Yung Vern, kinakabahan na ako eh. Eto na Parang yung requirement sa podcast, kailangan bawal mayaman. No? Oo, yung umpisa. Yun yung requirement ng umpisa. Oo. Pero nagka-leche. Guys, kung sino may iwan sa amin ngayon, dito, alam nyo na. Kung ngayon, ang key daw para yumaman is to the government or to TWH. No pun intended, joke lang. Ngayon, pag gusto mo na humirap, sa podcast ka. Sa podcast ka. Podcast to be specific. Oo, podcast lang. Kasi doon ma-identify mo, ay, mawalan trabaho. Walang ginagawa. May hirap ko. Ano work mo? Full-time podcaster. Every kailan kayo nagpa-podcast? Once in 2 weeks. May nanonood. Dalawa. Okay. Ano pala topic natin ngayon? Oo nga, but Hindi ko alam. Ikaw, Allen, alam ko. May bago yan, congratulate muna natin si Vern sa kanyang bago tayo tumalon sa topic. Topic natin. Tsaka thank you sa pagpahiram ng studio niya. Ay, studio ng... magkano ba rent dito? may bayad ba? May bayad ba? Bakit pa tayo nandito? Hindi, thank you, di ba? Kasi at least pinayagan tayo mag-shoot. Nag-shoot dito. Anytime. Super chill. Layot na ito sa pinag-shootan natin last Oo, week. sobrang layo. Canada yun eh. Siguro mga 2 floors away, no? Mga 20 steps away. 20 steps away.
Hindi 20 steps away. Pero nakakatawa, no, kailan yung napag-usapan natin na hindi ko sinasabi pa nun na may iniisip akong business or parang may nilulutong business. Last year. I think last Hindi year. last year. Di ba last year yun? This year na tayo, tapos sabi ko pa nga, di ba, bawal ako mag-ibang bansa. Early January. May yung part parang ng mga- pinaplano na. Ay, parang no? New Year natin. New Year yan, natin yung mga na parang- plans natin. Oo. Parang pinaplano na mag-ibang bansa tapos parang bigla mo sinabi na Hindi. Bawal? Parang yung New Year nun, parang pinag-usapan natin. sa ba tayo ng New Year? Dito, sa podcast. Sa podcast. Oo nga. Yung topic natin nun is parang Goals? Resolution, Oo, goals within goals the natin. year. Vision within the year. Oo, parang ganun. Puta, halfway na tayo. Tayo kumusta? Oo. Anyway, sorry. Tama yung within the year. Oh, within the year. Oo, tama. Within the year. Tapos sabi ko, di ba, di mag-ibang bansa? Oo, until Naalala wala ko ka nga, negosyo. Ay, oo nga kung kailan may business ka. Nakalimutan ko na yun eh. Tapos may yung nag-post lang ako ng launching ng Manila Cheesesteak. May nag-comment na, sabi? Kuya Vern, pwede ka na mag-ibang bansa. Tapos sabi ko, tapos doon naalala ko na okay, yan pala yun. So pwede na. Pwede na. Pwede na. Oo, kasi Pwede diba, na. supposedly Yun naman yung dapat- usapan eh. Hindi, dapat alis tayo, di ba? Mag-HK. Mm. Para sabi ko, di ba, may May gagawin ka usapan. ba o may usapan tayo, hindi ka pwede lumipat. Pero yung kay Jogs yun kasi si Jogs Ay, yung exceptional yun. exception Ano yun yun? kasi Ay, oo, bachelor Bachelor ni yun Jogs eh. yun. Bachelor yun. Iba yun. Iba yun. Oo nga pala kasi nag-Thailand Very kayo. cute. Pero yun, iba yun. Dami na rin nangyari this year, no? Parang Dami. From naalala ko nung January 1st week, nasa Subic din ako with thank you. Shoutout Tycoon Yachts. Oo, nag-yacht Introduce kayo, ako no? sa yacht ni Nice. Bronick, ganun. Mga binibenta niyang yacht. Oo. Mali nga siya na-invite eh. Kala niya bibili. Ikaw gagamit pala ng yacht Wala niya. pala gagamit. May kasama ka ba nun? Wala. Wala, ako lang Okay, mag-isa okay. nag-drive. Ng yacht? Hindi, di ako nag-drive ng yacht. Grabe rin yun, Subic. No, okay. January Akala ko- 1st week. Tapos ngayon, ano na ngayon? Ano ba ngayon? September. September. Mm. Kung si Vern may business na, ano, Ako, patapos na yung year. mawawala na ng trabaho. So bawal mo na kayo sumama sa akin para nag-ibang bansa ako. Oo, Ay, kasi malanganin. wala pa kami Wala nagagawang pa tayo negosyo. napapatunayan, no? Hindi, Hindi, ikaw mara- na nagsabi nun. Ako lang ba Ay, na- oo, kami pwede pa. Kami Wala naman pwede kaming pa. usapan na. Wala naman kaming Wala usapan naman sa na- plano yun. Kailangan may negosyo kami matayo eh. Hindi, pa din. Tipid pa din syempre. Tipid. So yun, Thank topic you. natin. Thank you sa paggamit mo dito sa Hindi, sa atin lahat lugar mo. to. Sa atin Solid lahat yan. to, Masarap guys, try nyo. Tsaka pa-order po kami ng ano. Ay, sarado na. Brent regular. Ayun. Joke lang. Baka bigla tayong labasan ng Oo. bill dito. Ay, baka Promote ko lang pala natin ng, Oo, ng konti. syempre. Kasi sa mga nagtatanong ng Siyempre. location. So, yun. In location, na-waze na naman saka nasa Google Maps na Manila Cheesesteak lang. Tapos, may mga nagtatanong din kung available siya sa Grab or Foodpanda. As of now, hindi pa. Pero, pwede kayo mag-order through Instagram, Facebook, or TikTok. Tapos, pwede siya ma-pick up ng Grab Express or Lalamove. Yun. Ganun lang kasimple. Parang pandemic days na style. any delivery app na ano pwede sila mag Pero pwede rin sila kumain dito. Dine-in siguro parang limited. limited pa. Limited pa. Pero yun, pag grand opening, announce natin yan. Ako kasi soft opening pa lang, no? Soft opening pa lang. Nice. Let's Ayun go. guys, ha? Alam niyo na kung paano pupunta dito. Makikita mo rin si Justin. Makikita niyo na yung mga bantay. Yung mga empleyado. Mga alatao. Tata naman din. Ikaw Nandito ka na. na, wala ka na naman ginagawa. At ang tambay sa buhay. Walang work. Kala niya lang walang work yan si Justin. Kukumita yan. Nagla-laptop eh. Kukumita yan. Papanggap nga lang na may ginagawa. Hindi niya na kailangan mag-business kasi Hindi na. No need. Tayo. Tumatagal. Buyuan na eh. Buyuan na. tumatalon na eh. Ano ba Ano ba topic topic? natin? Ano ba topic? Ikaw magbigay. Ano nga ba yun? Wait. Spill it. Spill. How do we measure someone? Ay, paano ba natin masasabi na parang worth it mamatay ang isang tao? Or Or patayin yung isang tao. parang di naman worth it. Ang pangit ng word. Parang paano natin masasabi na parang etong tao is deserve mamatay? Or parang paano natin ma-measure ang isang Ma-justify isang tao. justify ang isang Isang tao tao. kung parang deserve ba nito mamatay? Okay. Gets. Okay. Pwede. Kumbaga, pag yung tao na to, pwede na siyang patayin kasi may ganito siyang May ginawa? May ginawa or something or
O baga, paano natin masasabi? Ano, oo. Okay. In our own opinion, Opinion. and perspective lang ah. Parang kunyari, may nakita tayo sa... Parang kunyari, may nakita tayo sa news. Tapos, ay, kailangan patayin na yan. Parang gano'n. Kasi Yeah, sa nagawa pwede. niya. Parang gano'n. Or kaya may namatay sa news sa balitaan. Ay, di dapat. Oo, di ganun. dapat Gets, pinatayan. okay, No? gets, yan. Yan. Tapos malinaw na. Ako, may naisip na rin ako eh. Ano? Parang mahaba yung pasensya ko sa ganyan eh. Pero, Ay, hindi, parang... grabe. Ano ba yung mga kasalanan? Pag pumatay, kailangan ba patayin? Siguro hindi. Para sa Kunyari, akin. pumatay ako, di ba? Oo. Ngayon, Wala, pero lifetime imprisonment. Para sa akin. Pero, good. hindi mo masasabi dun pag parang family mo na or Tama. loved one mo yung binaril or pinatay. Dun magbabago. Pero, para sa, in general, para sa akin hindi pa. Pag pumatay ng isang tao, tapos pag yun, pero lifetime imprisonment para ka na rin. para ka na patay. Patay nun Technically, eh. oo. Wala ka ng buhay nun, no? Oo, wala ka ng buhay. Pero para sa akin yung dapat patayin or may okay ba? Oh, iba, hindi, I mean, reasonable na siyang patayin. Reasonable or, patayin. Parang deserve kung niya, baga parang you're gonna ganun. play judge. Mm. Jury na ikaw magsiselect na itong tao to. Oo, tama lang Yun, mapatayan, yun. no? Opo, patayin niyo na yan. Oo. Kasi, Sa akin siguro yung yung ng rape, Okay. ay, oo. Tapos maganda yun. yung Maganda yun. mga pedophile. Yun din. Okay. And yun. Yun yung sa'yo yung deserve. Parang, ito, sa bagay. Bakit yun yung mga napili mong reason ng crime or something, kung ano nagawa ng tao na yun? Bakit yun? Iba kasi, di ko alam eh, parang iba kasi yung rape para sa akin eh, parang sobrang sobrang para sa akin kademonyohan nun, parang ma-rape ka kasi tapos lalo na yung pedophile kasi syempre Kasi walang kamalay-malay yung Oo. bata, eh, no? Hindi Yun naman niya talaga. naiintindihan yung mga nangyayari. sira yung buhay ng bata eh, sipin mo, diba? Pero feeling ko sira na yung utak ng mga ganong klaseng Yun nga, tao. pag na-rape or- Diba? Yung gagawa nun, parang sobrang Oo. baliw or sobrang sira na Totoo. ng utak. And at the Totoo. same time, tama ka, yung syempre yung victim kawawa rin. Sipin mo, paano na yung after niya, di ba? After, yung trauma, yung... Kumbaga parang pinatay mo din siya pero mas mahirap kasi buhay pa siya. Tapos dala-dala niya yun habang buhay. Oo, no? Lalo pag young age. Kunyari, pag pedophile ba, 18 and below? Or Yes. paano ba? I think so. Parang 18 and below, I Below, no? consider the pedophile. oo. Oo. Parang pag minawales siya mo. Tsaka may mga mas malala na parang, siguro parang reasonable pa yung 16 to 18 eh. Pero like below that, like Meron parang, pa eh, meron Oo, meron malalaman talaga yung talaga parang meron nga. I'm not saying na okay ba? Oo, Yun, diba? Sobrang weird, diba? Ay, parang, ina ba? Basta, hard to imagine. Oh, lalo coming from you na tatay, di ba? At talagang gets ko kung bakit mo nga nasasabi yun yung mga deserve na parang kung ginawa man lang niya na yan, deserve nilang mawalan din ng buhay, di ba? Ikaw ba? Tatanong ko lang rin, Sige. di ba? Tanong ko kayo. Oh, go. kung Kunyari, rape. Para sa inyo, hindi pa. Yes. Para sa pero yun nga, mamaya explain ko Sige, rin na sige. parang hindi, pero para sa akin para sa akin oo parang deserve rin nila For if I'm gonna play judge and jury, pero at the end of the day si God pa rin kasi talagang may right para magsabi na kung ang isang tao deserve mamatay or hindi. Oo. Para lang sa Yun yung perspective paniniwala ko eh. rin, Oo. parang kung ako papapiliin, Mm-mm. patayin na lang kung ganun yung ginawa. Ikaw, yung pedophile, ganun din. Oo, mas lalo. Mas lalo, Kumbaga mas lalo. worse yun. Mas lalo. It's worse than rapist. Ikaw. Ako, ang hirap. Nahirapan ako sa... Actually, in general, mahirap. Pero itanong mo Yeah. kung Mahirap rape nga eh. mismo or... Rape muna, sige. Hirap. Totoo lang, mahirap eh. No? Nahirapan ako. Kasi... Hindi. Nasasabi ko, kaya ako nahirapan na kasi di ba parang... Then, towards ako dun sa kulong eh. Towards ako dun sa kulong. Pero ang problema ko, pag na-experience ko kasi, baka Iba-ibang usapan. baka mag-ibang usapan. Ayoko masabi ko, sinasabi ko lang to, pero pag nangyari na sa akin, Or sa loved one. oo. Hindi, matik naman yun eh, feel ko. Pag sa'yo, sure ako gusto mong patay, syempre. Oo, Pero paano pag in general nga? Oo nga. Yun yung tanong. sa taga life sentence siguro. Siguro doon ako sa life sentence. To be safe ako, siguro yun. Kasi, ako sagutin ko lang yung Sige, reason ko kung bakit ayoko mamatay. Parang ayoko. Ang akin kasi is parang feeling ko hindi ko makukuha yung justice. For me
For me lang, kasi feeling ko pag namatay kasi isang tao, Wala feeling ko na. nakalaya na siya. Okay. Para sa akin kasi ang mundo yung Galing. yung mundo yung kulong eh. Yan yung nandiyan mo nararamdaman yung Pain, pain, suffering. which is yun yung gusto ko maramdaman niya. Parang yun na yung justice. Oh, na yun yung parang justice. Kasi pag matay mo sa instant magdusa ka. oo, yun yung gusto ko ma-experience. Ayoko ma-experience pag namatay kasi for me kasi hindi ko alam yung afterlife eh. 'Di ba? Parang yun ang hindi ko alam. Kaya kung siguro nga pero dahil nga yung sa kontra ko nga kanina, baka gusto ko siyang patayin pag kunyari ka mag-anak ko o ano. Pero tama ka kasi pwede din na kunyari yung ni life sentence or lifetime yung lifetime imprisonment. Sila na mismo nagsasabi patayin niyo na lang ako. Oo, di ba? Yun, maka-escape, di ba? Tsaka, so sa mga kaibigan natin or mga buddies natin na, di ba, nagsi-suicide, di ba? Yun yung way to nila to escape yung pain eh. Yung struggle sa life, di ba? Makatakas, oo. So, sa akin, kaya sabi ko, gusto ko kasi talaga nakita nagdudusa siya. Mas na-justify sa akin, mas nakakuha ko ng justice feeling ko. Pag nakita, nagkago ka ha. Ayan. Nakulong ka. Kulong ka. Tsaka nakita ko naghihirap. Yun lang naman yung sa akin, dun sa case na yun. Sa nag-rape. Sa akin naman, ang kontra ko dyan is kaya gusto ko rin na di ko na siya kaya makita eh. Yun. Kunyari rapist ka or Agree ako dun. rapist ka or pedophile ka. Lalo na pedophile. Di na kita kaya makita. So, wala nang paki kung mag-suffer ka o hindi. Basta mawala Para sa ka sa akin, mundo. mawala ka sa Oo, mundo. Totoo naman. Ako, agree ako doon kasi may ganun tagang tao eh. Yun yung way nila to cope up, di ba? Ayoko na makita. Gusto ko Parang mamatay peace ka. of mind nila na pag nawala na, hindi na siya nag-exist. Oo. Pero pag nag-exist pa kahit nakulong parang di ka bothered ka o ano. Tsaka which is valid din. Kasi, let's say, kung makatakas siya. Oo, di ba? Pwede pa niya maulit Ulitin, Maulit pa niya yung Siyempre ginawa may niya. sira siya sa ano. Oo, I mean, hindi kahit di sira, iba pag-iisip nun Oo, eh. iba mag-isip siya. yun eh. So, hindi siya normal. Para for me, hindi siya normal na tao. Kaya, makes sense sa akin, makes sense din yung ano. Ayos naman, mate. Oo, yung hindi patayin mo kasi parang hindi umulit, di ba? Ang takot ko lang din kasi ganyan. Wala, ang baka isipin ng mga rapists, ay makukulong lang naman ako. Di naman ako papatayin. So baka mas marami maging rapist or Yun maging nga. pedophile. Kasi ganun ang binato ni Bernie, yung sa ano, siguro sa akin kung yung deserve mamatay, yung parang justifiable na, sige mamatay ka na, mga ganun. Siguro ano, for me, sa akin siguro yung mga ano talaga, medyo extreme naman yung sa akin, more on ano, yung mga like nag-start ng war, yung mga ganun, terrorist mga ganun. Kasi hindi siya isang tao lang yun na ano niya, parang kasi sa akin pa nag-start ka ng war or something na Grabe yung damage, no? oh, grabe yung damage na sinisira mo eh. I mean, may mga collateral damage. May tao naman na deserve, dahil pumapatay din naman yung taong yon, pinatay mo. For me, it's okay. Yes. Like kunyari, self-defense. Unconsciously napatay ko siya kasi siya yung trigger sa akin. For me yun, siguro deserve nung namatay kasi siya yung nag-umpisa eh. I mean, nag-self-defense lang naman yung taong ano. Kung totoong self-defense, in ideal world, yung totoong self-defense, iba kasi pinapalabas lang ang self-defense. Pero for me, yun yung isa sa mga parang okay lang sa akin kasi ginawa mo eh. There's a consequence lagi doon sa action mo. So, ito yung possibility, mamatay ka, tinanggap mo, so be it. So, sa akin, okay lang yun. Parang okay lang kung mamatay yung taong nasaktan. Pero, kung self-defense sana, huwag ka sana pumatay. Pero kung unconsciously napatay mo, okay lang sa akin. Tapos yung plus nga, yung isa sa gera, yung mga ganun, yung parang, paano ba example? By history, parang nabanggit ni Derek kanina, si Hitler siguro. Siguro, I think, deserve niya, if ever, kung ma-assassinate siya or matodo. Kasi hindi matatapos yung war eh. Until yung leader o yung head is yung buhay or yung dictator nandun. So, for me, parang baka sa akin, feeling ko kailangan huntingin yung leader para matapos yung war. Matapos. Kasi nasa kanya yung buong ano eh. Kumukontra lang naman sa akin, to be honest, because I'm a Catholic Christian, di ba? Parang kumukontra sa akin kasi by faith, hindi siya tama. Hindi deserve, hindi ka pwedeng pumatay ng tao. Di ba? Sabi nga sa Ten Commandment, Thou shall not kill. So, doon ako nahirapan, to be honest. Kaya yung sagot ko, medyo mahirap. Pero, inaano ko in reality kung ano ba yung real word. Kasi yung nasa Bible o yung mga naisip natin, yun yung ideal word eh. Yes. Hindi naman, in the perfect world, ito yung scenario. Pero in reality, kung ano yung experience natin sa totoong buhay, hindi naman nangyayari. So, that's why, for me, laking bagay yung may law. Yung law bawat country. So, let's say, sa Pilipinas,
Democrat tayo, di ba? Isa sa ibang bansa, like, sa mga bansang... Korea? Ano ba yung isang mga... Yung mga bansang isa lang namumuno, ano man tawag sa mga ganong klaseng communist, mga ganyan, communist. So, by the head, kung anong sinasabi ng taas, yun na yung mangyayari. So, sa akin, okay lang ako sa mga ganong setup kasi at least meron akong freedom. Kung gusto ko tumira sa country na yon, gusto ko ng ganong setup of government, gusto Safe. ko ng ganong life, doon ako pupunta. At least may option ako. Unlike kung wala yung mga law, kung ano, mahirap medyo magulo. Kaya sa akin, kung yung law nila pwede pumatay, which is sa communist nga medyo may ganon, okay lang, hindi, go. Pero at least ako, may option ako to jump sa ibang lugar na, ang gusto ko kasi medyo civil lang, walang patayan. Dito sa Pilipinas, wala namang death penalty. So, yun lang naman yung akin. Pero, kumbaga, open lang ako kung yung isang lugar or isang tao is may ganon. May ways nila to kill people. Kasi yun ang agreement nila, pumayag sila. So, okay lang. Pero, by myself, my belief, wag sana. Kasi nga, as a Catholic, wag sana. Pero tanggap ko kung ang isang bagay ay kailangan kapalit ay buhay. Kasi yun yung nasasaad sa batas nila, okay lang sa akin. Kumbaga, hindi ako sasama loob or hindi na ako makikipaglaban, hindi na ako makikipag-argument unless, yun nga, syempre kung di naman totoong criminal yung pinatay nila or Iba naman, something. no? Ibang usapan na Ibang yun. usapan. Oo. Yun, so parang gano'n. Parang sa akin, okay yun na ano. Kasi parang pumapatay ka na I mean, masyado ng, mas malaking nagiging damage all throughout the society or sa environment. So, sa akin, sometimes deserve din eh. Na parang maputol lang. Parang doon lang siguro para nga maputol. Like yung sinabi mo kanina na ano, yung mga rapists. Kung nga makawala, may iba nga sila mag-isip. So, ako, yun yung mga akin, yun lang. Yun yung sobrang extreme plus siguro in a self-defense way, yun nga, napatay. Deserve what you tolerate. Yun na lang. Yun sa akin. Yun yung take ko kung bakit okay lang. I mean, yun yung way, ay deserve ng tao mamatay. I mean, para kumuha ng buhay. Pero as a Catholic, respect, hindi siya. May tanong ako. Paano Sige. pag yung yung mga pumatay ng government officials or president, gano'n? Deserve ba naman mamatay? Oo nga, mga ganyan. Kung malinis yung government official, syempre, obviously, hindi. Hindi, Kahit nga madumi. Kahit naman, to be honest, kahit madumi. Para sa akin, hindi pa rin nga. Lalo kung sa existing law ng bansa na yun. Or sa akin, hindi talaga. Pero, deserve nila ma-penalize or matanggal lahat talaga ng mga benefit, yung mga ganon. Like, sabi ko nga, mag-suffer sila sa mag-suffer. Talagang, Hindi, makukulong naman yun. So, tanggal talaga. yun, tingin, yun talaga. Kung mapatay, baka hindi. Sagot Hindi ko, pa din, baka hindi. Pero deserve nila makita yung, maramdaman nila yung na-experience ng mga dineprive nila because of their corruption or mga ginawa nilang illegal sa gobyerno. Yun yung sa akin. Pero maganda naman. Hindi. Parang yung taong nobody pumatay sa president or government official or... Tapos papatay mo yung nobody. yung nobody nahuli. Ano dapat gawin sa nobody? Okay. Yun. Maganda yung tanong mo. Kasi ilagay ko itong perspective na yung tao na sobrang inspiration, sobrang yun yung 1 in a billion na kind of leader. Tapos patay ng isang tao. Grabe yun. Yung mga ganun. Hindi, sa level sa atin na lang yung yung mga, kunyari, governor or vice president, kunyari lang. Sige. Pero yun nga, dalawa kasi, ako kasi lagi ako sa situation, depende sa Kung yung government o yung presidente na sinasabi natin o yung politika, is let's say, alam mo namang demonyo, may may alanganin. alanganin. Tapos kung anong gagawin dun sa taong binatay. So, depende pala sa ng tao yun. Parang hindi niya in general sagot ko doon, hindi dapat mamatay. Hindi dapat pa rin. Hindi pa rin. Mali pa rin, Kumbaga, nobody na maril. Si nobody naman, Hindi hindi pa dapat rin. mamatay. Mali pa rin. Mali pa rin. Kasi pinatay niya eh. Yun yung sa akin. Kunyari, sobrang innocent ba? Parang gano'n? Sobrang alam mo Kunyari, Mayor Vico. kanyari si Mayor Vico. Okay, pwede. Promising, di ba? Parang sobrang, ito yung pag-asa ng Pilipinas, the only hope, parang ganun yung dating, di ba? Good records, Good all records. good personal character, lahat. Tapos papatay ng isang tao. Mag-iiba yung perspective Parang mo. nag-iiba. Pero hindi. Parang gusto ko siyang patayin. Alam mo yung parang gusto ko itong patayin. Siguro parang yun na. Bumabagsak ako doon sa kaninang sagot ko na pagka mag-anak ko, baka ma-feel kong affected patayin. ka. Pero siguro, nandun pa rin ako sa ano. Pero kawawa yun. Tingin ko,
kailangan makulong agad nun, kundi may Oo, papatay sa kanya. Good or bad government official yun, kukulong mo. Oo, sa akin pa rin. Kasi syempre, Kung yun yung lalo yung sa law nung kung saan niya ginawa yung... ay, oo, kung mabigat yung ano doon. Yung like, lodo na. Pero ang hirap nun kasi tulad yan ni Vico Soto parang promising Pwede, di ba? pwede. Parang papatayin mo. Pero hindi, sige. May Kawawa short lang tayo, no, talaga, kung ganun. baka ikulong na lang. Pero talagang ako gagawa ng extreme penalties niya. Like, kasi papakainin ko sa langgam. Kumakain ka ng antik, di ka Torture makapalag. talaga, no? Torture. Baka torture. Oo, torture. Doon ako. I mean, siguro ko kontra yung mga human rights Mas expert. intense Yes, na pala, oo. boss. Ano natin. Pero mas doon na ako. Kesa doon sa papatay. Mas doon ako sa... Parang mas parusa yun. Ha? Mas parusa. Oh, yun yung sa akin. Kumbaga, Mas sorry sa punishment. mga human rights advocate. Oo. Baka yun na lang gawin ko. Opinion lang naman ni Oo. Justin. Kung ako lang kung ako lang Pero dapat. rin tama yung ano mo rin para torture kasi nakakatakot eh. So, Oo, baka para hindi nila you gagawin create yung fear. Oo. Diba? Ano yung mangyayari sa social media? Ay, kala ko social. Hindi yung Ano? public Ah. shame. Yan. Yes, yes. oo. Dahil sa ngayon, puro bashing na. Oo. Takot na sila gumawa ng masama. Oo, parang Oo. ganyan. Cheating, kahit yung mismong cheating, Oo. yung lahat-lahat ng... Ganun. Basta ganun. As in, pahiya. Wala ka ng mundo. Ang hirap sa mundo. siguro no, yung talagang dami mong hate sa social media, hindi ka siguro bakalabas nun or Oo. ano. Hirap. Siguro, ang kaso ko kung ako niyan, depende sa tao. Kunyari yung tao hindi mo social media, nonsense naman yung ipahiya mo sa social media, di ba? Di ba? Ano ba kaya? Anong kahit ipahiya mo ako, wala naman akong social media. Kasi si Ama binabash mo sa social Oh, di media. ba? Pakailam ni Ama. Masaya pa rin siya dyan. Di ba? Pahirapan mo. Hindi ka makakain isang beses lang. Mga ganon. So, depende. Tailored yung consequence sa akin. Kung ako yung tatanungin hindi ko papatayin, pero tailored yung consequence niya doon sa kung ano yung lifestyle niya. Kung ano yung buhay niya. Oo. Ano nga pa? Kayo ba? Ikaw, si Allen. Si Allen na. Ako kasi, opinion ko talaga, sorry. Ano talaga ako yung faith ko talaga kay God matimbang. So parang para sa akin, hindi talaga tayo pwede mag-justify kung parang deserve ng tao mamatay o hindi. At saka parang kasalanan talaga yun na pumatay ka or hindi. Pero, since ang topic natin is kung deserve ba ng isang tao mamatay o hindi, magbibigay ako ng mga taong deserve mamatay. Yan. Gusto ko yan. Okay, Sige. kahit sige, na sige. ano. Kahit Pero hindi ko pa rin gagawin. kontra Okay, kontra sa belief ko. faith mo. Okay. Oo. So para sa akin, same with yung rapist and yung pedophile, yes, murderers rin. Especially corrupt politicians. Yun talaga. Yeah. Especially yung nangyayari dito sa Philippines. Para sa akin, kaya ako rin sila napiling patay para lang to create fear na syempre kunwari napatay mo na yung kunyari mamamatay tao, rapist or corrupt official, corrupt government official, pinatay mo. Syempre hindi na pwede ka mag-create ng fear sa mga tao na hindi na nila gawin yung mistake na yun kasi nga, gago, pwede tayo mamatay pag ginawa natin yan. Parang, alam mo, matatakot sila. Hindi yung parang kagaya dito, parang wala lang sa kanila. We stole billions, parang chill lang sila. Ay, Sila wala. pa yung maganda buhay. Wala, hindi naman ako they feel like hindi untouchable sila. They feel very invincible dahil nga with power and with our law siguro na hindi ganun ka-strict kaya ginagawa lang nila ng ginagawa yun. So yun lang yung parang naisip ko mga deserve mamatay. Kasi para sa akin yung corrupt officials, especially with what's happening in the Philippines, parang tangina they stole billions and billions of money tapos parang hindi sila nagigilty na Parang wala lang. Habang Parang naghihirap yung iba. habang naghihirap yung Grabe. iba. Kasi hindi ko kaya yun Totoo lang ako nga, mahirap ako pero nakakita lang ako na tao na parang kawawa to. Bibigyan, alam mo yun, parang talaga maawain. Tapos sila parang feeling ko nagdo-donate naman sila. Pero alam mo yun, para lang masabi na okay, para matakpan lang yung kasalanan ko pag nanakaw, ito na lang gagawin ko. Pero still, it's stealing. Pero yun nga, hindi ko rin sila masisi kasi hindi ko alam sistema dun Paano kung talaga may nakatutok na baril sa'yo na Kunin mo yan. Oo. diba may sistema na talaga yung government. Wala, I mean, SOP nga tawag na. hindi ko rin talaga sure pero like, para sa akin, grabe yung kaya mong tiisin grabe yung kaya mo yung konsensya mo grabe. Wala ka ng konsensya talaga na kaya mo gumawa ng masamang gano'n. Kasi drive around Manila or in the Philippines, makikita mo gaano kahirap yung buhay Diba? So, di sila nagigilty sa gano'n. Pero feeling ko hindi, nag-guilty sila at first. Pwede. Pero dahil nasistema nga sila, kasi sabi mo, Oo.
nabulag Oo, nag-greedy na At saka, nag-greedy. bilang may 1 million sa bangko, di ba? Wala ka namang magawa dahil nga possible may nakatutok or sabi ni boss. Or may mga parang feeling ko lang may mga government officials diyan na parang okay lang, sirain ko na buhay ko, sirain ko na yung tiwala sa akin ni Lord, masunod na ako sa impyerno. Basta Buhay yung ko, family ko. yung nakakapaligid sa akin, masarap buhay. Di ko alam kung God sacrifice siya or hindi 'di ba? Pero at the same time, you sacrifice a lot of millions of people, millions of Filipinos na parang sinacrifice mo, ninakawan mo to like Personal gain. to gain People to around gain you. money for your family. Mali pa rin. Di ba nga sa Catholic, lahat tayo magkakapatid. Oo, pantay-pantay. So, kumbaga, hindi siya dapat isolated Ito lang sa sa within immediate family mo lang. Then, Or paano kunwari lang, sige, paano kung yung situation ng isang government official is parang Robin Hood? Yeah, Yung Robin Hood, yeah, yung yeah. parang yun nga, nag-steal siya or corrupt Pero siya, pero gumagawa naman. share niya sa lahat ng tao, as in lahat, millions of millions binabalik. Ganda yan, Ganda. No, paano kung gano'n naman? Di mo sure kasi parang by law, it's still stealing. Ah. Pero ginagamit niya sa magandang paraan. Hero yun, ba ganun? Medyo. Hero siya. Parang Eh, eh, vigilante siya na ikaw, agad din sinabi mo. paano kung gano'n take naman? yun Kasi doon? lahat ng parang nakita kong government official natin parang negative ginagawa eh. Kung Or baga mga nababalitaan ko lang sa social media to ah. di ba kasi pag Robin Hood, pag sinabi mo yung term na Robin Hood, yung Oo. parang You're free, yung gumagawa ka ng pagkakamali, pero nababawi mo doon nagbabawi mo sa kumbaga may reason behind kung bakit mo ginawa yung pagkakamali dahil nga it's for something good. for something good. Ayun, maganda nga yun siya. Ano ba yun? For you, okay yun. Para sa akin kasi it's against the law pa rin. Pero okay, ako na matutuwa ako doon. Parang I'm gonna though masama siya or mali siya, parang matutuwa ako sa ginagawa niya kasi Okay lang. concern kumbaga. siya sa buong gusto ko yung taong may malasakit siya sa kapwa niya. Kahit sabi mo mayroon Kahit sabihin mo kung nalalabas. paano niya man ginagawa yun, kung mali. Alam ko mali siya sa, especially with my faith, mali talaga siya. Pero I appreciate people like that, yung may malasakit. Regardless kung anong ginawa mo, kung paano mo nakuha yun, pag may malasakit ka, automatic parang, tangina, idol ko to ganun. Or, May goodwill no? green flag sa akin tong taong to ganun. So, ayun, para sa akin siguro good. Okay, ikaw. Yung Good ganang din. style. Good din kasi Good. Especially Kahit with yun nga, everything we've experiencing dito sa Philippines, di ba? yun nga sabi ko na kahit against the law, pero para siya maging hero. Oo. Kasi pwede siyang kahit ano ay pwedeng masama yung mangyari sa kanya dahil sa kasi against the law nga pero yun para sa tumutulong siya. Kabubuti ng bansa or ng bayan, di ba? So, parang nga siyang hero. Mm. Kasi sacrifice eh. Hirap pa. Sa akin naman to be honest, gusto ko yung concept ng Robin Hood. Gusto ko yung ganung pero ang tanong ko lang doon is ba't kailangan may ganun? Ba't kailangan may mabibreak pa siyang law or something na illegal para lang may magawa siyang kapalit doon sa mabuti? Yun lang siguro yung pinakatanong ko kung baga kaya sabi ko, di ba kaya maging hero nang wala kang Sabit. Siguro yung sabit niya is siguro Minor lang, kunyari no? hindi siya Hindi na- sumabit. Kung hindi siya sumabit, konti yung mabibigay niya. Or kung di siya sumabit, mayayari siya sa sistema. So, sumama siya sa sistema, pero he's doing it for good. Ayun, kung yun yung Diba? perspective. Alam mo, parang yun yung no choice siya eh. Kasi may mga iba dyan parang naririnig ko lang parang no choice eh. Kasi nandito ako sa sistema eh. Mahirapan ako pag di ako sumabay. Ako sisiraan eh. Get. Yung sample nyo, let's say for example, yun nga, sa sistema. So ngayon, sige, kukunin ko yung, bibigyan ako ng 100 million, kukunin ko. So corruption, di ba? Parang illegal, masama. Pero yung 100 million, ipapakain ka. Okay, gets. Parang kunyari, Bibuild ka ng hospital, ng school. Oo. Okay. may narinig rin ako ng ganyan eh narinig ko lang sa BIR or di ba parang may mga lagay dyan, di ba? Pag hindi ka parang sumunod, patay ka. Oo, So, diba? So parang, Yung nakukuha mo doon, kaysa mamatay ka, ibigay mo na lang sa Sa ibang tao, no? Oo. Kasi yun yung sasabi ng sistema, no? Yun yung hindi Di mo na control eh. mo control. Either basta matatanggal ka or Nga. Kung sa kanya, ideally sana ganun. Kumbaga kung yung mga taong nasa corruption or napasok sa sistemang ganun, sana ganun na lang yung gawin nila. Kung no choice Kung sila. no choice Pero best way pa rin, exit ka na. Exit ka. Or kung kayang putulin. Kung kaya mo break yung system, grabe yun. Yun yung maganda sana. Kaya. Kung kaya. Kaya. Oo. Kasi ilan yung mga kalaban mo Yun doon nga na eh. mga powerful na.
parang Diyan ka Parang shoutout rin nag-suicide kila, dun. shoutout Oo. din kila Vico Soto tsaka kay Mayor, yung sa Mayor ng Baguio, Benjamin Magalo. Magalong kasi parang they're trying to break the system. If Yeah. you're like following them on social media or following them as a person, parang makikita mo talaga they're trying to break the system. Sana. Parang linalabanan talaga nila yung corruption dito sa Philippines. And they're looking for a better Philippines towards the future. So, shout out to them. Kahit hindi ako mahilig sa politics and everything. Yeah, Especially si Vico, pogi pa. Swerte sa swerte natin na Swerte sa Pasig. Pasig. Oo nga, kasi Pasig area to. Kaya napadalawang kondo to sa Pasig. Isa dun sa toot, isa sa toot. Sana. Swerte, no? Kasi yung nandito na tayo, hindi pa mayor si Hindi Vico pa. eh. Sobrang swerte. Oo, malas na nun. Oo, Ayaw ko nang pagkitin. Wala po kami dyan. Cut yan, Opinion cut, lang cut, po cut, to. At, ikaw, Ako, I've been a follower of Charlie Kirk because of his faith lang. May mga, rin siya, paniniwala rin siyang hindi naman ako totally agree. Pero like because of his faith and because of how he spread Christianity, how he spread his love for God and Jesus, doon ko siya nagiging idol. Like para talagang doon siya pinafollow. kasi malakas loob niya talaga na i-share yung gospel, i-share yung love niya kay Jesus without batting an eye. Talagang committed siya doon. So, tsaka yung mga ginagawa niyang iba, sang-ayon ako. Pero may mga iba nga lang na hindi. Technically siya yung conservative na paano ba siya? Advocate or paano Advocate, ba? no? Tapos medyo pinapasok niya sa rin sa politics view. May podcast din siya eh. May podcast din siya, May podcast oo. din siya. So, more on ano siya, he's promoting freedom tsaka yung Christianity talaga. More on faith na rin yung inaano niya. Tapos marami na siya opinion sa mga bagay-bagay. At the end of the day, lahat naman ano lang yan eh. Parang, kahit di ko kilala si Charlie Kirk. Para sa akin, sa mga nakita ko, hindi pa rin deserve. Kasi at the end of the day, pinatay siya dahil sinasabi niya opinion niya. Oo. Para sa akin, maling-mali pa din. Parang wala siyang freedom to say, shell out his opinion, no? Oo. So, sa'yo mo hindi, no? Hindi, kasi kunyari, may opinion kang di ka agree sa opinion ng tao na to, papatayin mo na. Ako din di ako agree kasi especially mas maraming tao mas deserve mamatay kaysa sa kanya. Oo, no? Exactly. Yun talaga Yun, no? yun yung masakit doon. Tsaka nagulat ako kasi naging follower lang niya ako this year. This year lang. 2 or 3 months ago lang. So recently lang. Tapos doon ko lang parang yung nakita ko si Charlie Kirk on Instagram. Shocking yun. On Instagram pa nga. Yun na, talagang ako nakatulog kasi research ko na siya, ganun, pinanood ko na siya lagi. So finalo ko na siya sa lahat ng social media accounts. So parang after a few months or yun nga, nagulat ako namatay na. Ako rin naman, hindi niya, for me, hindi talaga niya deserve. Pero ironic lang, katulad nga sasabi ko nga dun sa yung ibang tao kasi marami siyang hater. For sure, kaya naman may umassassinate sa kanya, di ba? Na lang, na parang kasi pro-gun siya eh. Yung Second Amendment ng US na pwede yung barel, di ba? Na Yun, ayoko rin. Di ba? Katulad doon, di ba? I mean, isa ako sa mga, ayoko talaga kasi yun yung view niya sa kanya. Kung ano yung pagbili ng kotse, yun din yung sa kanya, yun din yung rights mo para sa pagbili ng barel. Yun isa sa mga pinaglalaban niya na, hindi, parang opinion niya. Technically, hindi man niya pinaglalaban kasi hindi naman siya, ang gusto ko sa kanya, hindi, related siya sa politics, pero hindi naman siya yung mismong taong tumatakbo sa politics. Gets mo? Parang, Yes, ano lang ko, nagbibigay ako ng opinion, nabibigay ako ng... Alam mo, hindi plastic or hindi, yung opinion niya is yung talagang nararamdaman niya kasi hindi niya kailangan to prove something kasi hindi mo siya tumatakbo hindi mo siya tumatakbo for politics. Yung siya, sabi ko, kung siguro yung point of view niya in terms of politics ay siya yung mismo tumatakbo, baka iba yung dating sa akin. Pero dahil hindi naman siya yung mismo tumatakbo at yun yung gusto niyang sinasabing, bina-voice out na niya yung gusto niya ng implementation or gusto niya mga batas, kaya okay lang sa akin. Kahit kontra ako dun sa views niya o sa opinion niya na yun, okay lang kasi freedom ng expression eh. Freedom opinion of speech mo yan, eh. Di ba? Opinion mo yun. Then, Para sa kanya, yan yung tama eh. Yung parang di ba? Hindi naman tayo lahat Muslim. Hindi naman tayo lahat Christian. Like, siya Christian, katulad natin. Kaso nga Catholic lang ako. Pero, for sure, yung mga Muslim nating iba, kontra sa kanya, may ibang paniniwala, di ba? By the end of the day, hindi niya mapiplease lahat. Hindi lahat tama. Di ba? Kaya sa akin, hindi naman niya deserve talaga mamatay. Yun nga, like what you said na, baka nga may mas deserve pa sa kanya. Ako nalulungkot lang ako dun sa may ibang part na tumatawa na grabe na. Parang pinagtatawanan pa siya. Parang nagsa-celebrate pa. Kasi nga sasabi nila, pinopromote mo gun, okay sa'yo yung gun. Pumatay sa'yo gun. Parang, how ironic. Di ba? Parang, okay. Pero yun nga, I mean, hindi ako makatawa. Yung sa part naman na yun, hindi ako makatawa dun sa sitwasyon na yun. Kasi,
Wala, tao pa din namatay. Pero siguro sinabi nung ano na yun, yung pumatay na. Promote mo gan natin ang Oh, sure. Yeah, yeah. Sure. Tingnan natin kung gusto mo ba ng baril, kung mamatay ka sa baril, di ba? Parang ganun. Diba? Diba? Siguro yung mga haters magiging masaya. Oo, Sabihin, for sure. Kasi parang sabihin niya, deserve it. You deserve. Pero for me, hindi niya deserve. Siguro yung mga deserve nga Yung mga tao pa din. Siguro yung mga deserve nga mamatay yung mas, yan, rapist. Diba? Parang, pedophile. kung namatay ka, okay na kasi grabe yung ginawa. Pero para sa kanya na voice out lang, meron lang siyang, I mean, Wala, lahat naman tao iba-iba talaga ng opinion. di ba? May sarili ka ng stand, which is nakakatuwa sa kanya, may stand siya. So, As long as wala kang tinatapakan or diba? Totoo. wala kang ginagawang mga... Kaya as long as yun as long as di ka bumaril, din diba? mo. Siya yung mga binaril eh. Diba? Pero yun nga, which is naman nakakatuwa. Ewan ko narinig niya, diba? Kasi syempre, diba, napaka-Christian niya. Sobrang ano niya. Activist. No, parang sa kanya nga, isa sa pinakamahirap is yung magpatawad. So sa kanya, kaya nga yung mga, ewan ko kung nabasa niyo or narinig niyo din sa news, yung governor ng Utah, kahit inis na siya or something, sabi niya, pero I'm just using the word of Charlie na you forgive yung mga enemies mo. So sabi niya, ang hirap man kasi ikaw, lalo siguro si Eric, yung asawa ni Eric, diba? ano ba pangalan? Basta yung asawa Erica Kirk. Eric Kirk, tama. Kung ano man, siyempre diba sa kanya. So, pero dahil nga kung idol mo siya or passionate ka sa kanya, You have to you have to accept na hindi kailangan natin patawarin yung pumatay. Pero kasi from sa kanya eh. diba Siya from his words na Himself. forgive people, ganyan. Yun yung challenge sa kanya. Yun yung challenge. sa kanya. Lalo ngayon sa mga naiwan niya. Kasi kung tayo, let's say like what you mentioned, followers kanya recently, shit challenge yun, di ba? Yun yung mahirap, no? Imagine mo, kung ikaw, paano ba wag ganun? Hindi siya makikipag-argument in terms of social media na post lang ako ganun. Hindi. Free speech tayo, harapan tayo, debate. Bigay mo opinion mo, papakita ko, sasagutin ko yung opinion mo. Pero hindi ko sasabihin na mali. I mean, walang tama hindi mali. sabi mali, parang kine-question lang niya yung opinion mo eh, parang ganun. Which is sa kanya rin naman, pwede mo naman gawin during the debate eh, di ba? Doon ko siya na-admire that time. Pero Harapan, no? pero in terms of political views, medyo kontra kami sa mga ganyan, tsaka yung mga ibang parts. Pero I admire him yung vision niya. Kumbaga, meron siyang, alam niya yung gusto niyang gawin. Doon ako, yun kasi, gusto ko sa isang tao. Pag alam mo yung gusto mong gawin, hindi naman siya, siguro, feeling ko wala naman, siguro nakakaapak siya ng pakiramdam dahil sa iba yung opinion niya. Pero, at least hindi siya nakakapatay. Wala naman siyang, kaya nalulungkot ako na, nalulungkot as empathy bilang tao. Nalulungkot ako dahil pinatay siya dahil lang sa free speech ng gano'n. Diba? Yan sa akin, hindi mga deserve. Hindi talaga. Hindi deserve mamatay yung mga gano'n. Kailan mo feel na makakapatay ka ng tao or never in your life? Ako siguro yun nga, yung pag sa family member ko or loved one, ginawa yung mga sinabi ko kanina, like yung, hindi kasama na dun yung murder, yung rape, yung pagiging pedophile, pero siguro di ko naman, ako mismo yung papatay. Ayun, parang ikaw. Hindi siguro Or kahit hindi ka, parang mag-order. Parang kill siguro him. hindi na siguro yung sabi ko kasi kanina yung mga deserve mamatay is yung para sa akin na yung ng rape or pedophile. Pero pag di ko naman kilala, para sa akin sila na bahala doon, parang ganun. Papaubaya mo na. Wag lang talaga nakikita ko. Siguro pag nakikita ko, tutulungan ko. Tapos yung batas na bahala doon, sila na bahala. Pero pag loved one ko, yun yung ibang usapan. Tingin mo doon makakapatay ka pag yung loved ones mo? Tingin ko lang. Tingin mo. Sige ako, siguro. Depende pagdating na sa ka na. Kasi sitwasyon Ako tingin ko hindi ako aabot. Feeling ko sa ngayon feeling ko, pero yun nga hindi ko pa rin alam, hindi pa ako umabot doon sa extreme na harap-harap pinapatay nanay ko or something Kasi emosyon. Emosyon. Baka doon. Pero kung sa pagkakilala ko sa sarili ko, baka hindi ko siguro magugulpi ko, masusuntok ko, mapipisikal ko, pero yung mapatay baka hindi. Pero syempre unconscious ko baka gulpi mo o mapatay ko rin. Pero Masagad, no? Sobrang galit, diba? Sa akin tingin ko hindi ko alam, parang so far hindi ko na-imagine na aabot ako to the extent na papatay. More on siguro ako maninigas ako, feeling ko magba-blackout ako, shock ako or something, tapos hindi ko na alam ang mangyayari. Feeling ko sa scenario na may mangyayaring ganun, feeling ko ganun yung mangyayari sa akin, tapos mag-breakdown lang ako. Iyon yung feeling ko.
Kaya hindi ko may sa sarili ko kung makakapatay. Sa'yo. Ako never talaga. Pero like, ayoko nga parang, pero kasi, at the end of the day, si God talaga, china-challenge siya talaga tayo to the extremes eh. Yung tipong, Totoo. mabait ka pa rin ba pag ginawa to? Mabait ka pa rin ba pag Pag sa'yo ginawa sa'yo to? Mabait ka pa rin ba pag yung loved one mo, pinatay ng ganitong tao, di mo pa mapapatay yung tao? Yun yung challenge. Are you still not gonna kill? So parang feeling ko at this stage, parang baka hindi, pero Yun yan. wag naman sana ako dalhin sa situation Ako na rin, ganun, yung pipili ako or hindi. Kasi di ko alam eh. Ayoko na magsalita ng tapos na sinasabi ko, confident ako ngayon na hindi ako papatay. So, Pero balitaan tayo next week. pag nandun ako sa situation na yun, biglang mali pala yung... kasi iba talaga eh pag nandun ka na. totoo. Iba talaga pag yung sinasabi mo lang. Promise. So, pero for now hindi. Parang di ko rin talaga kaya talaga pumatay. Parang I never imagine myself to kill, Someone. to steal, to... Di ko talaga kaya. Ako rin. Knowing myself naman kasi parang feeling ko nakokontrol ko yung emosyon ko. Parang sa akin Pero medyo... mahirap yun. Pag yung, yun at yan the same sa time, mahirap. sinabi kong Yes. rape and pedophile, parang Diba? pag nasarap-harapan mo Yun na yan ginawa eh. na huli mo. Same. Baka... Di, tsaka sa personality mo naman, feeling ko, baka magawa mo talaga. Meron kang protective ka eh. Di ba? Ikaw si Ash kasi medyo protective talaga ito, makikita mo eh na To the extremes. To the extremes. Wag talagang wag mo lang galawin pamilya ko, pero galawin mo na, parang may ganun ka eh, parang galawin mo lahat, wag lang pamilya ko. Makikita mo kung hindi mo yung side ko, parang ganun. Kasi kami ni Allen parang, eto na yun eh, what you see, what you get eh, parang, ako kaya medyo agree ako dun sa, kung titignan ko yung POV ko, sa kakilala ko, dahil kakilala ko yun, baka nga, kay Ash, sa akin, hindi ko rin makita, kay Allen, hindi ko rin makita eh. Isa may tanong ako, parang ito. Okay. Ito nabanggit mo ni Ash yung yung rape, di ba? Parang mga gamit. Naalala ko lang. Kasi sa Pilipinas may batas na na kunyari, yung partner mo, kayo may partner kayo, nahuli mo nakikipagtalik on the spot nahuli mo makitalik. Tapos ito yung pampapatay mo yung tao. Kahit pwede na. Hindi, ikaw pwede, napapatay mo. Kasi Ako, sabi mo kanina okay, eh. sige, pero pag yun doon yung take ko, siguro hindi. Yun ang kasi- hindi. Kasi para sa akin ginusto rin nung babae. Di Ay, naman oo sa ba? first na. Oo. So, wala, bahala kayo dyan. Basta, Galing. pero may mangyayari. Kunyari, Iba kasi yun eh. Iba kasi yung rape, iba kasi yung adultery rin eh. Iba yung Magkaiba yun eh. Oo. Magkaiba. So, ikaw hindi, no? Hindi. Ganda sagot mo nga. Nagbago ka. Iba kasi. Akala ko totoo sagot niya, sorry. Akala ko isasagot Automatic niya. na kasi pwede na. Kasi pwede na siyang patayin. Tapos, willing ka na, dahil asawa mo yung makikipagtalik. Siyempre, pwede mo na. Pag nire-rape niya asawa ko, ibang usapan. Pero ay, pag oo. yun, Okay, payag okay. din yung, kumbaga, Mutual sila. Oo, yun. Bahala na kayo dyan. Ikaw, for sure. Hindi kasi tsaka kahit adultery siya, it's against the law. It's in the Ten Commandments eh. So parang kahit bawal nga adultery sa Ten Commandments or kay God, parang hindi ka pa rin papatay. Yeah. Especially sinabi ni Vern na parang etong may consent eh. Oo. Pag rape siguro mapapaisip ka, yun talaga. Pero pag adultery, parehas kayo may G naman, parang tangina ba't ko pa kayo pipigilan? Pero Bahala. matutulog ako. Bahala na. Baka Pero masuntok ko kayo parehas. ganun lang. Gasagad lang. Yun yung pinakasagad sa akin. Oo nga, sige, sa sitwasyon na, sige, hindi mo na papatayin. Anong gagawin nyo? Hindi, Walk out. Sasaktan mo ba? O Walk out ako. Depende sa una first reaction. Pero baka saktan. Saktan or talaga? siguro saktan tapos alis. Ganun na. Saktan alis. Ako Wala. siguro silip, walk out. Same, walk out. So, walk out. Depende. Manghirap, hindi ko rin alam. Baka hindi ko alam. Tapos yun, walk pa uwi. Iyak. Or drive kung mga Tapos kotse. papatawarin mo pa. Wala sabi. Grabe ba? Di ba patawarin? Siyempre hindi naman, at the moment bukas, papatawarin ko siya. Time. Hindi, depends. May process. Hindi mo rin masabi yun. Oo, may- Kala mo ngayon sasabihin mo, hindi mo mapatawad. Pero paano kung may mga, alam mo yun, basta pag may pinagsamaan na kayo, mga ganun, or may reason siya kung bakit niya nagawa, yung mga ganun, baka pwede. Ako siguro na beyond age ko hindi ko talaga mapapatawad. Pero Yeah. sa experience ko naman, piling ko mapapatawad. Pero hindi naman, hindi siya instant. Yung parang umuwi na sa'yo na. Siguro abutin naman ng taon. Siguro mga 5 taon, mga ganyan. Di ba? Hindi, ganito. Umuwi sa'yo asawa mo. May dalang, ano ba? Rolls Royce. Rolls Royce. Sorry na. Gift ko sa'yo. Kunin ko yung kotse, pala ka na. Kunin ko, politician pala, no? Ganun na ganun. Mahirap na yun. Kasi, may tendency, kunyari naging kayo pa ulit, may tendency ka na bumawi. Mapapraning ka na. Ganun. Kasi nakita mo eh. Hindi, tapos may magiging strict ka na sa kanya. Kasi paranoid ka na. Hindi na Saan ka okay. pumunta after work? Ba't ganito ko mo eh? Tsaka mag-iiba, mag-iiba ka. Mag-iiba na. Hindi na, hindi Siguro na- healthy dyan. Lalo kung wala. Oo ka lang nun kasi dahil sa Rolls Royce nga lang. Oo lang, Rosen, sugiwalay na. Yun? Yun.
Thank you guys. All So, good. yan. At least overall, All goods. Overall, meron tayong deserve. oo. Meron naman kasi may mga na-point out naman tayo na for us deserving to na mamatay. kumbaga para sa atin more kung may consequence talaga yung actions mo no? Parang some people deserve talaga mamatay because of the consequence. Pero syempre as a Christian or sa Catholic, hindi tayo Ay, singit ko lang sa dali kasi nabasa ko to sa sa Game of Thrones, yung history niya, yung history ng game, di sa Game of Thrones, yung sa history niya, yung House of the Dragon, si Prince Daemon Targaryen, naging Prince of the City Watch siya. Ibig sabihin siya yung parang police dun sa King's Landing. Okay. Kumbaga siya yung police sa area. Ang ginagawa niya, kunyari, ng rape, puputulin niya yung genitals. Nagnakaw, puputulin yung kamay. Yun sa akin parang torture niya. Parang pag murder, papatayin ka. So, parang pwede rin ganun, kunyari. Yeah, Pero pumatay ka pa rin pala kasi kung murder, death penalty din. May kill rin pala yun. Wala pa din. Or pag kill, torturein mo na lang. No? Which is nga yung side natin, di ba? Sa akin yung nandun ako sa side na di Torture. ako papatay, more on torture. Tapos, kaya syempre, may mga tao, yun nga, sabi niya, may mga tao din talaga naman deserve mamatay. Akin naman hindi siya mali. To be honest, hindi siya mali. Kasi, may reason naman gumawa ka ng crime, there's a consequence. Ganun talaga ang buhay. Ako naman, sa akin, sige ako muna. Yeah, go. Tingin ko, hindi naman. You have the floor. Sa akin tingin ko, hindi naman ako apoy. Kasi, ako yung taong agree with it, agree nga, yung parang okay lang, kung yan paniniwala mo, hindi na ako argue. Hindi na ako kontra, sasabihin ko lang yung akin, pero hindi ko na, pag nakita ko nang hindi na tayo matitwist. Feeling ko hindi na. Para ako, kaya tingin ko hindi niya ako kayang galawin kasi okay na bro, parang okay na ako. Settle na ako na, tatanggapin ko na yung opinion niya, bababa na lang ako. Hindi ko na-stress sa akin. Yun yung sa akin. Kayo, maganda ito na talaga. Hindi naman kailangan makipag-argue lalo na sa taong talagang pinapakinggan, di ba? Or, Sige, sorry. Yung ba yun? Parang, kasi may iba nga katulad niya, may strong opinion May, kumbaga, na talagang hindi siya magpapatalo. diba? May ganun Katulad niya ni Charlie, di ba? Strong siya. This is my faith, Christian ako, pure. Pati pumatay sa kanya, hindi nagpatalo nun. Kasi diba? parang, ayun na. Titigil kami. Parang gano'n. Ayaw mo tumigil. Ayaw mo magpatalo dito kita tatalo. Yun nga talaga. Dapat alam mo talaga iba-iba ng opinion, iba-iba ng paniniwala. Yun lang naman yun. Ikaw? Ako naman, Mapapaday ka ba? same din dun sa argument. Same din. Kunyari nakikipag-argue rin sa akin. Pero bahala ka na lang iwan na kita ganun. Kaysa tipong papatay pa siya o mapapatay pa ako. Pero like, ang sa akin lang, kasi di ba tanong ni Anya kung parang same with the apostles and Jesus. Pag parang inaano na yung faith ko na parang pinipilit na ako mag-twist. Kunwari, wag ka na maging Christian. God isn't true. Ganun. Jesus then came to the earth and died for our sins. Ganun. Yung parang pinapadeny sa akin yung faith ko. Yun. Kasi ganun nangyari sa apostles parang sinasabi sa kanila na wag paniwalaan si Jesus as God. So parang pag ako sinasabihan ng ganun, kahit torturein man ako, hindi ko bibigay sa faith ko. Siguro niya kung baka umabot sa torture. Pag gano'n na, pero pag yung sinasabi yung argument na parang pag wala lang, papakumbaba ako. Pero pag yung kunwari talagang same with what happened with Jesus' time, yung parang no choice. O talagang pinapadeny sa kanila yung faith nila and everything, yun parang hindi ko pa rin de-deny si God or si Jesus. Yun. All goods. Thank you guys for watching. Thank you. The regular Manila Cheesesteak. Follow Manila Cheesesteak on Instagram, TikTok, and where else? Facebook. Threads, wala? Wala pa Follow Justin Montalba at all his social media accounts. Peace out. See you next episode.